Sino ka para pagsabihan ang isang matanda, isang malutong na sampal ang dumapo, ang tunok nito ay umalingaw sa loob ng restauran. Isang pulang marka ngang palat ang namuo sa maputing pisngi ni Diana. Tinitigan ni Soledad ang natumbang si Diana at sinabi, ang mawalang pinag-aralan na tulad niyan, ako ang gamot diyan. Ngunit hindi alam ni Soledad na ang may-ari ngang pisning sinampal niya ay anak palangang kung sino. At kung paano babaguhin ng isang sampal na iyon ang buong takbo ng kanyang buhay. Dito na magsisimula ang kwento natin ngayon. Si Soledad Solfeles ay humarap sa salamin. 2, 3 beses niyang inayos ang kanyang kwintas na gawa sa South Sea Pearls. Ang diamanteng singsing sa kanyang daliri ay malamig na kumikinang sa ilalim ng ilawang banyo. Ito ang araw na una niyang makikilala ang babaeng ipakikilala ang kanyang anak na si Marco. Bahagyang itinaas ni Sol ang gilid ng kanyang labi habang tinitiknan ang sarili sa salamin. Ang pagiging asawa ng isang makapangyarihang tao ay bakas na bakas sa kanyang mukha. Kahit gaano pa siya kagusto ni Marco, kailangan pa rin siyang pumasa sa pamantayan ko para maging manugang ko. Bulong ni Sol habang isinasabit ang kanyang designer bag sa braso. Ang halaga ng isang bag na iyon ay katumbas ng 2 buwang sahot ng isang ordinaryong empleyado, ngunit para kay Sol, isa lamang itong bag na napili niyang gamitin para sa araw na iyon. Habang nag-abang ng taksi, puno na ang isip ni Sol ng listahan ng naitatanong sa babae. Taga saan ang pamilya niya, anong trabaho ng ama, at hanggang saan ang pinag-aralan. Isa lang ang pamantayan ni Sol para sa isang manugang, isang pamilyang nababagay sa antas ng aming angkan. Pumasok si Soledad sa isang tahimik at eleganteng Filipino restaurant sa Bonifacio Global City. Mula sa isang mesa malapit sa pasukan, tumayo si Marco at kumawe. Inilapak ni Sol ang kanyang bag sa mesa at umupo. Nasaan na yung babae? Nag-aalangang sumagot si Marco. Parating na po siya mama. Sandali na lang po. Anong sandali na lang? Sa unang pakikita, late siya. Ganyan ba ang tamang asal? Hindi man lang uminom ng tubig si Sol. Sa halip ay tinapik-tapik niya ang baso, gamit ang dulo ng kanyang daliri. Nang akmang magbubukas ng bibig si Marco, bumukas ang pinto ng restoran. Si Diana Reyes pala, simple lang ang suot niya. Isang bege na blusa, pantalon na gawa sa koton, at sapatos na mababa ang takong. Manipis ang kanyang makeup, at ang dala niyang bag ay isang simpleng canvas tote bag na walang anumang logo ng mahaling brand. Mula ulo hanggang paa, sinuri ni Soledad si Diana. Bahagyang ngumiwi ang labi ni Sol. Tumayo si Diana sa harap ng mesa at yumuko para magbigay galang. Magandang gabi po. Ako po si Diana Reyes. Isang tipid na tango lang ang isinagot ni Sol. Pagkaupo pa lang ni Diana, agad nagtanong si Sol. Anong trabaho mo? Mabilis na suminggit si Marco. Mama, umorder muna tayo ang mainom bago sagutin mo ang tanong ko. Mahinahong inilagay ni Diana ang kanyang kamay sa ibabaw ang kanyang mahita at sumagot. Isa po akong researcher sa isang Public Interest Law Foundation. Public interest? Inulit ni Sol ang salita na parang diring-diri. Pagkatapos ay mahina siyang tumawa. Isang tawang walang tunok, ngunit ramdam ng buong mesa ang lamig nito. Public Interest Foundation? May praba diyan? Hindi nakbago ang ekspresyon ni Diana. Hindi man po malaki ang kita, pero masaya po ako sa ginagawa ko. Masaya sa ginagawa. Sabi ni Sol habang inaabot ang tasang sa. Alam mo ba kung anong mapinahirapan ng anak ko sa loob ng maraming taon? Manager siya sa isang malaking korporasyon, at ang ama niya ay isang ehekutibo. Alam mo ba kung anong pamilya kami? Tapos ang magiging manugang ko, isang researcher lang sa isang NGO, dapat magka-level tayo para magsama. Namula ang muka ni Marco. Mama, si Diana po ay isang napakagaling na tao. Kinikilala siya sa foundation niya kung magaling siya, dapat doon siya sa lugar na kumikita ng pera. Putol ni Sol sa sinasabi ni Marco. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang handbag nang hindi man lang tumitingin kay Diana. Isang makapal na puting sobre ang inilabas niya. Itinulak niya ito sa ibabaw ng mesa. Huminto ang sobre sa harap ni Diana. Tanggapin mo to at lumayo ka na kay Marco. Huwag mong sirain ang kinabukasan ng anak ko. Natahimik ang buong restaurant. Ang mga customer sa kabilang mesa ay sumusulyap sa kanila. Akmang tatayo si Marco, ngunit pinigilan siya ng matalim na tingin ng kanyang ina. Tinitigan ni Diana ang sobre. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, gamit ang dulo ng kanyang daliri, dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang sobre kay Sol. Hindi ko po tatanggapin. Ano? Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pinanggalingan o sa pera. Hindi ko po ikinahihiya ang trabaho ko.
Nag-apoy ang mamata ni Sol. Malakas niyang inilapak ang tasa. Sino ka para pagsabihan ang isang matanda? Tinuturuan mo ba ako? Hindi po kita tinuturuan. Sinasabi ko lang po ang aking salubin. Tumayo si Soledad. Nahulog ang kanyang baksa sa hik, ngunit hindi niya ito pinansin. Lahat ng atensyon sa restauran ay napunta sa kanilang mesa at itinaas ni Soledad ang kanyang kamay. Plak, isang tuyo at malinaw na tunog. Tumagilit ang ulo ni Diana, tila huminto ang lahat sa paligid. Si Marco ay natigilan, nakabukas ang bibig. Ang babae sa kabilang mesa ay napatakip ng bibig. Ang isang waiter ay hindi makaalis sa kanyang kinatatayuan malapit sa kusina. Isang pulang marka ng palat ang namuo sa maputing pisngi ni Diana. Malinaw na malinaw. Habol hiningang sinabi ni Sol. Sino ka sa akala mo para magsalita ng ganyan sa harap ng matanda? Lumalabas talaga ang kawalan mo ng pinag-aralan. Itinaas ni Diana ang kanyang ulo, walang luha, walang panginginig, tanging ang kanyang mata ang nanlalamig. Tinitigan niya ng diretso si Soledad, saglit na natigilan si Sol. Huli nang kumilos si Marco. Mama, ano ba ang tumahimik ka? Itinuro ni Sol ang kamay sa anak. At muling hinarap si Diana, itinaas ang kanyang baba. Alam mo ba kung gaano kalaking pabor ang ginagawa ng isang matanda kapag nag-aalok ng sobrang pera? Tapos itutulak mo lang, minamaliit mo ba ako? Dahan-dahang tumayo si Diana. Inayos niya ang kanyang buhok, ang markang sampal sa kanyang pisngi ay namumula pa rin. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi natinag. Tandaan ko po ang nangyari ngayon. Iyon lang ang sinabi niya, walang mura, walang iyak. Walang sigaw. Kinuha ni Diana ang kanyang canvas bag at tahimik na lumabas ng restauran. Sumigaw si Soledad habang tinitingnan ang likod ni Diana. Tingnan mo yung pagtakbo niya. Ang walang pinag-aralan na tulad niyan, ako ang gamot diyan. Isang leksyon. Napalingon ang customer. Si Marco ay nakatayo lang sa pagitan ng kanyang ina at ng pintong nilabasan ni Diana, walang magawa. Sinipa ni Sol ang upuang inupuan ni Diana at dinampot ang kanyang handbag. Marco, hiwalayan mo ang babaeng yan ngayon din, bago matapos ang araw na to. Ginalaw ni Marco ang kanyang malabi. Ngunit walang lumabas na tunog, buong buhay niya. Sunod-sunuran siya sa kanyang ina, at ganun pa rin hanggang ngayon. Paglabas ng restauran, huminto si Diana sa gilid ng bangketa. Umihip ang malamig na hangin. Idinampi niya ang kamay sa kanyang pisngi. Mainit pa rin. Ipinikit niya ang kanyang mata at muling iminulat. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. 2 beses itong nagring bago sinagot. Tay, ako po to. Pwede po ba kayong lumabas? Hindi nanginginig ang kanyang boses. Ikinatuwa iyon ni Diana. Ilang saglit pa, isang itim na government vehicle ang huminto sa tabi ng kalsada. Bumukas ang pinto sa likod. Pumasok si Diana. Tiningnan ni Justice Arturo Reyes ang muka ng kanyang anak. Ang pulang marka sa pisngi nito ay kitang-kita kahit sa dilim ng sasakyan. Dahan-dahang humikpit ang pagkakahawak ni Arturo sa manibela. Lumitaw ang maugat sa likod ng kanyang makamay. Wala siyang sinabi. Pinaandar niya lang ang sasakyan. Si Diana naman ay walang imik. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Tikom ang bibig. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Mas mabigat pa kaysa sa galit. Samantala, sa kanyang opisina, nakatanggap ng tawag si Prosecutor Anton Reyes. Matapos marinig ang boses ng kapatid, agad siyang tumayo. Kinuha niya ang kanyang coat at maikling sinabi sa kanyang staff, ay cancel mo lahat ng schedule ko ngayong gabi. Iba ang itsura ni Anton kaysa karaniwan. Matigas ang ekspresyon ng kanyang muha. Hindi na siya naghintay ng elevator. Bumaba siya gamit ang hagdanan. Ang unang pinuntahan ni Anton ay ang restaurant kung saan sinaktan ang kanyang kapatid. Pagpasok niya, isang natatarantang staff ang sumalubong sa kanya. Naglabas si Anton ng calling card at sinabi, itago niyo po ang CCTV footage ng nangyari sa mesang ito kaninang gabi. Bawal burahin. Tinanggap ng staff ang calling card at tumango ng may seryosong muha. Paglabas ng restaurant, kinuha ni Anton ang kanyang telepono, nagdial siya ng numero, ako to. Kailangan nating makuha ang CCTV footage ng restaurant sa BGC ngayong gabi sa pamamagitan ng opisyal na proseso. Bilisan niyo. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Tila walang emosyon, ngunit ang pagkakahawak niya sa telepono ay halos maging dahilan para pumuti ito sa higpit. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Soledad, umupo siya sa sofa at binuksan ang kanyang smartphone. Mabilis na gumalaw ang kanyang daliri. Ilang sandali pa, isang post ang lumabas sa kanyang social media account.
Naktapon ako ng isang basurang walang kwenta ngayon, bakit kaya may mga ganitong klaseng tao sa mundo? Nagsimulang magtatingan ang mga komento. Ang maamiga niyang socialite ay sumang-ayon, may kasamang ma-laughing emoji. Sinagot ni Sol ang bawat komento, ngumingiti. Buo ang kanyang paniniwala na tama ang ginawa niya. Sa parehong oras, binuksan ni Justice Arturo Reyes ang ilaw sa kanyang study. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang makapal na folder ng mga dokumento. Binuklat niya ito. Ito ay isang whistleblower report tungkol sa bidding ng isang malaking redevelopment project ng Velez Construction. Ang panggalan ng whistleblower ay tinakpan, ngunit ang mga detalye ay kumpleto at siksik. Kinuha ni Arturo ang kanyang salamin sa pagbasa at dahan-dahang sinimulang basahin ang unang pahina. Ang markang sampal sa pisngi ng kanyang anak ay hindi maalis sa kanyang isipan. Hindi inaalis ni Arturo ang kanyang tingin sa mga dokumento habang tahimik na nagbabasa. Samantala, si Ignacio Nacho Velez, ang asawa ni Sol, ay nasa clubhouse ng isang golf course, uminom ng whiskey, isang business meeting. Natanggap niya ang tawag ni Sol bandang hapon. Matapos ang tawag, itinaas niya muli ang kanyang baso at sinabi, mukhang may sumagot na bastos na babae. Siguradong nagalit si Sol, tumawa ang kanyang kausap at itinaas din ang baso. Para kay Nacho, ang nangyari ay isang maliit na abala lamang. Inakala niyang matatapos ang lahat sa pag-abot ng kaunting pera. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Diana sa kanyang kwarto. Nilagyan niya ng yelo ang isang tuwalya at idinampi ito sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang lamig na tumatagos sa kanyang balat. Ipinikit niya ang kanyang mamata. Naalala niya ang mga muhangang mataong natulungan niya sa foundation. Ang 23 taong gulang na part-timer na sinampal ng kanyang amo. Ang 50 taong gulang na kasambahay na pinaalis ng walang kontrata. Naalala niya ang mga ekspresyon nila noong unang beses silang kumatok sa pintong ng foundation. Inalis ni Diana ang tuwalya na may yelo. Nakita niya sa salamin ang namumulang marka sa kanyang pisngi. Matagal niyang tinitigan ang salamin. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ang isang drawer. Kumuha siya ng isang notebook at ballpen. Sinimulan niyang isulat ang lahat ng nangyari mula simula. Oras, lugar, pangyayari, saksi. Hindi nanginginig ang kanyang kamay. Ang kanyang sulat ay malinaw at tuwid. Isinara ni Diana ang notebook, ibinaba ang ballpen, at bumulong. Dapat idaan sa tamang proseso. Ang paghahanda para sa party ay nagsimula ilang linggo bago pa man. Si Soledad, nakahalukip-kip, ay pinapanood ang staff ng catering na nag-ayos ng mamesa sa kanilang sala. Kung hindi niya gusto ang ayos ng mga bulaklak, itinuturo niya ito at pinapaulit. Siya mismo ang pumili ng brand ng champagne. Kapag na-promote na si Nacho bilang senior VP, mag-iiba na ang antas ng pamilyang ito. Paulit-ulit na iniisip ni Sol. Bakit ganito ang kulay ng bulaklak na to? Hindi ba sinabi kong puti? Hindi pink? Mataray na sabi niya sa staff na nagdala ng bulaklak. Yumuko ang staff at humingi ng paumanhin. Inilapak ni Sol ang bulaklak sa mesa at tumalikot. Gabi bago ang party, 3 damit ang isinukat ni Sol. Tumingin siya sa salamin, umikot-ikot, nasisiyahan sa kanyang itsura. Ang insidente sa restaurant ay matagal nang nabura sa kanyang isipan. Para sa kanya, tinanggihan ng babae ang pera, nasampal, at tumakbo, at si Marco ay babalik din sa dati. Ganun naman palagi ang takbo ng mundo para sa kanya. Ang makapangyarihan ang nananalo, ang mayaman ang naiwan. Ito ang natutunan ni Sol sa mahigit 50 taon. Umagang ang party, habang nagtitimpla ang kape, inisa-isa ni Sol sa isip ang maamiga niyang imbitado. Biglang tumunok ang telepono ni Nacho. Sinagot niya ito, tumalikot kay Sol, at hininaan ang boses. Hindi ito pinansin ni Sol at kinuha ang kanyang tasa ang kape. Biglang may knock-doorbell. Lumingon si Nacho sa pinto, seryoso ang muha. Muling knock-doorbell. Dahan-dahang lumakat si Nacho at binuksan ang pinto, mga lalaking nakasuot ang nasa labas. Sa likod nila, may 3 o 4 pang kasama. May hawak silang mga sobrang may mga dokumento. Kayo po ba si Mr. Ignacio Velez? Mula po kami sa Bureau of Internal Revenue. Napatihil si Sol hawak ang tasa ni kape. Ang masalitang beer ay tumatak sa kanyang pandinig. Namutla ang mukha ni Nacho. May search warrant po kami. Kailangan po naming ng kooperasyon niyo para sa isang search and seizure operation. Ipinakita ng lalaki ang dokumento kay Nacho. Tinanggap ito ni Nacho, ngunit ang kanyang mamata ay nanginginig at wala sa focus. Pumasok ang iba pang lalaki sa sala. Ang kanilang briefcase ay ipinatong sa masang inihanda para sa party, sa tabi ng baso ng champagne.
Sa gitna ng maputing bulaklak, gumagalaw ang manakaswet na ahente. Hindi makagalaw si Sol at sumigaw. Anong nangyayari dito? Bakit kayo pumapasok sa bahay ngang may bahay ng walang pahintulot? Lumingon ang isang ahente kay Sol. Ginang, maupo po muna kayo doon. Bawal po kayong umalis sa pwesto niyo habang isinasagawa ang operasyon. Lumapit si Sol kay Nacho at hinawakan ang braso nito. Nacho, ano to? Magsalita ka. Tinanggal ni Nacho ang kamay ni Sol at umiwas ng tingin. Hindi siya sumagot. Ayaw ni Sol ang tingin na iyon. Isang tingin na may alam ngunit naglilihim. Pumasok ang mga ahente sa study. Binuksan ang mga drawer, kinuha ang mga file box at nilagyan ng sealed sticker ang computer. Nakaupo si Sol sa dulo ng sofa, pinapanood ang lahat. Lumamig ang kape sa kanyang makamay. Sa parehong oras, sinalakay din ng ahente ang opisina ni Nacho. Sinubukan silang harangin ng sekretarya, ngunit walang nagawa. Ang mga dokumentong itinago ng ilang dekada sa ilalim ng mga drawer ay inilagay sa mga kahon. Mga ledger ng kickback, mga memo NH/fund, mga resibo mula sa mga subkontraktor lahat ay inilagay sa mga sobre. Pagsapit ng hapon, dumating ang supoy na para kay Nacho mula sa Office of the Ombudsman. Kinuha ni Nacho ang kanyang kot at akmang lalabas ng harangin siya ni Sol. Ipaliwanag mo sa akin. Ano lahat to? Anong /fund? Hinawakan ni Nacho ang balikat ni Sol at marahang itinabi. Nagmamadali ako. Nagmamadali? Yan ang sasabihin mo ngayon? May party tayo ngayong gabi? Hinawakan ni Nacho ang doorknob at mahinang sinabi. I-cancel mo lahat. Party o kung ano man. Sumara ang pinto. Naiwan si Sol na nakatayo, hindi makagalaw. Puno ngang puting bulaklak ang sala, at sa mesa, nakatayo ang ngabote ng champagne na hindi man lang nabuksan. Nang gabing iyon, tinawagan ni Sol ang nga amiga niyang imbitado. Kailangan niyang sabihin na kanselado ang party. Ngunit walang sumasagot. 1, 2, 3. Hanggang sa ika-6 na tawag, walang sumagot. Sa wakas, may isang sumagot. Ay, Sol, medyo busy ako ngayon. Sandali lang. Sorry sa party ha? Sige, ibababa ko na. Tinitigan ni Sol ang telepono, nanginginig ang kanyang kamay. Kinabukasan, pumutok ang balita. Feles Construction, ni-rate, bilyon-bilyong /fund, iniimbestigahan. Nakatayo si Sol sa harap ng TV, binabasa ang news sticker. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ng kanyang asawa. 2 araw pa katapos nun, habang namimili sa isang mall, nakatanggap si Sol ng tawag. Isang kakilala. Sol, inaresto na si Nacho. Nabitawan ni Sol ang kanyang mga shopping bag. Kumulat ang makahong sapatos sa Sahig Mall. Tumakbo siya papunta sa parking. Sumakay siya ng taxi at nagmamadaling umuwi. Pagpasok sa kanilang village, may kakaiba siyang napansin. May mga taong nakatayo sa harap ng kanilang gate. Paglapit niya, sa tauhan pala mga korte. Ang kanilang gate ay puno ng mga pulang sticker. Levied property. Puno ang gatang mga salitang iyon. Hindi po kayo pwedeng pumasok, sabi ngang isang tauhan. Ano, bahay ko to, bahay ko, may court order po kami. Lahat po ngang ari-arian niyo ay naka-freeze. Tinulak ni Sol ang braso ngang tauhan at sumigaw, tumabi kayo. Lahat ng gamit ko nasalop, hindi umalis ang tauhan. Napasigaw si Sol sa harap ng sarili niyang gate. Suot ang mamahaling coat at high heels, pinalayas sa sarili niyang tahanan. Sa interrogation room, para mabawasan ang kanyang sentensya, nagsalita si Nacho. Nagtanong ang piskal habang binubuklat ang mga dokumento. Ipaliwanag niyo itong mga credit card statement. Milyon-milyon ang ginastos sa mga luxury item sa loop lang ng isang buwan. Saglit na yumuko si Nacho at dahan-dahang nagsalita. Asawa ko po ang gumastos niyan. Trabaho lang po ako ng trabaho. Siya po ang namamahala sa lahat ng gastusin sa bahay. Hindi ko po alam kung saan nanggagaling ang pera. Itinigil ngang piskal ang pagsusulat at tumingin. Sinasabi niyo po bang sangkot ang asawa niyo sa paggamit ng /fund? Tumango si Nacho. Ang isang salitang iyon ang nagtulak kay Sol sa kumunoy, ngunit hindi pa niya ito alam. Umabot din ang gulo sa anak niyang si Marco. Isang reklamo ang isinampas sa HR department ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Tungkol ito sa diumano'y pambubuli niya sa mga contractual employee. 3 pahina ang sinumpaang salaysay ng mga biktima. Nasa tabi nila ang maabogado mula sa foundation ni Diana. Nang hapong iyon, ipinatawag si Marco sa HR. Inabot sa kanya ng manager ang isang dokumento.
Mr. Velez, ito po ang Notice of Preventive Suspension niyo. Tinanggap ni Marco ang papel ng walang imik. Nang gabi ring iyon, tinawagan ni Marco si Sol. Nasa lobby ng isang hotel si Sol. Dahil hindi makauwi, nagbook siya ng kwarto sa hotel. Ngunit sunod-sunod na tinanggihan ang kanyang makart. Debit card, credit card, pati na ang card na nakapangalan sa asawa niya. Lahat ayaw. Yumuko ang staff ng hotel. Pasensya na po, ma'am. Hindi po nagpuproses ang payment. Ulitin mo, sabi ni Sol, nakahawak sa counter. Sira siguro yung machine niyo. 3 beses sinubukan. Gusto niyo po bang tawagan namin ang card company niyo? Tumayo si Sol sa gitna ng lobby at lumingon-lingon. Ang kumikinang na chandelier, ang mataong pumapasok at lumalabas, ang nakangiting staff. Sa gitna ang lahat, tila siya lang ang natigilan. Muling tumunok ang telepono ni Marco. Mama, suspended po ako. Hininaan ni Sol ang kanyang boses. Hindi yan ang problema ngayon. Lahat ng card ko, block. Ano? Inaresto si tatay at may mga sticker na sa bahay. Hindi ako makapasok. Anong nangyayari? Narinig ni Sol ang paglunok ni Marco sa kabilang linya. Wala rin po akong alam. Subukan niyong tawagan si tatay. Kailangan daw dumaan sa abogado. Ibinaba ni Sol ang telepono. Napaupo siya sa sofa sa lobby. Ang laylayan ng kanyang mamahaling kot ay sumayat sa sahig. Binuksan niya ang kanyang pitaka. Kakaunti lang ang cash niya. Hindi niya. Kasi kailangang magdala ng maraming cash nun. Isang card lang, sapat na. Nang gabing iyon, sa halip na sa hotel, sa isang motel sa Maynila siya tumuloy. Kupas na wallpaper, fluorescent na ilaw, masikip na kama. Umupo si Sol sa gilid ng kama. Hindi man lang hinubat ang kanyang coat. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang kakilala. Mataong maaring mag-ayos ng gulo, magpalabas sa kanyang asawa, o magpahiram ng pra. Walang sumagot. Ang isa na sumagot, sandaling nakinig at sinabi, Sol, pasensya na, pero ayaw kong masangkot diyan. Sorry, tut. Ibinato ni Sol ang telepono sa kama. Samantala, ang mamay-ari ng subcontracting companies ay papunta na sa opisina ni Prosecutor Anton Reyes. Dala nila ang makakapal na folder. Nasa loob nito ang listahan ng maksuhol na tinanggap ng mag-asawang Velez, listahan ng mamamahaling regalo at mga voice recording. Matagal nang nagtiis ang mga negosyanteng ito. Ngayong nagsisimula ng bumagsak si Nacho, wala na silang dahilan para manahimik. Binuksan ni Anton ang ma-folder at sinuri. Sinabi ngang isang negosyante, lahat po nandito. Petsa, halaga, listahan ng magamit. Hindi inaangat ang tingin, nagtanong si Anton. Handa po ba kayong gumawa ngang sinumpa ang salaysay? Tumango ang negosyante. Kaya po kami nandito. Kinuha ni Anton ang kanyang ballpen. Sa oras na iyon, mag-isang naiwan si Diana sa opisina ng foundation, sinusuri ang madokumento, lumalalim na ang gabi. Ang ma-folder sa kanyang mesa ay mula sa mabiktima ng Velez Construction. Isa-isa niya itong binuklat, nilalagyan ng matala. Ang markang sampal sa kanyang pisngi ay nawala na, ngunit ang kanyang tingin ay mas matatak pa kaysa noong araw ng kanilang pakikita. Pumasok ang isang kasamahang abogado, may dalang kape. Aya, napanood mo ba ang balita? Mas malaki pala ang kaso ni Velez kaysa inaasahan. Hindi inaalis ang tingin sa mapapel, sumagot si Diana. Alam ko, hindi ba't may kinalaman diyan ang pamilya mo? Saglit na itinigil ni Diana ang pagsusulat at muling nagsulat. Dumadaloy lang ang lahat ayon sa batas. May sarili akong trabahong kailangang tapusin. Inilapak ng kasamahan niya ang kape at tahimik na lumabas. Tumingin si Diana sa labas ng bintana, ang ngailaw ng siyudad. Hindi niya alam na sa isang lugar, si Soledad ay nakaupo sa isang hindi pamilyar na motel room. Ngunit kahit alam pa niya, hindi titigil ang kamay ni Diana. Patuloy na gumalaw ang kanyang ballpen sa ibabaw ng mapapel. Ika-10 araw mula nang arestuhin ang kanyang asawa. Nagising si Soledad sa isang maliit na kwarto sa isang boarding house. Mababa ang kisame. Kung iunat niya ang kanyang braso, aabutin na niya ang pader. Amoy amag. Saglit siyang tumitik sa kisame bago dahan-dahang bumangon, walang salamin. Isang maliit na piraso ang metal sa ibabahong lababo ang nagsisilbing salamin. Humarap siya rito at tiningnan ang kanyang muha. Sa loob ng 10 araw, malaki na ang ipinagbago niya. Humpak ang kanyang mata at bitak-bitak ang kanyang labi. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Malamig ang kanyang kamay.
Masikip ang pasilyong boarding house. Tuwing umaga, may pila sa lababo. Noong maunang araw, kahihiyan para kay Sol ang pumila, kaya gumigising siya ng alas 4 ng umaga. Nagihilamos siya kapag wala ng tao. Ngunit paglipas ng 10 araw, kusa nang nagigising ang kanyang nga mata ng alas 4, ang kanyang katawan ay nasasanay na. Umupo si Sol sa loob ng kwarto at kinuha ang telepono. Puno ang screen ng matext na ipinadala niya sa makakilala. May marit na, ngunit wala ni isang reply. Itinaop niya ang telepono sa sahig. Nang hapong iyon, pumunta siya sa isang law office. Kailangan niya ng abogadong hahawak sa kaso ng asawa niya. Sinalubong siya ng abogado at inalok ng upuan. Pakaupo pa lang ni Sol, sinabi niya, "Paano po mapapabilis ang kaso ng asawa ko?" Binuklat ng abogado ang mga dokumento. "Kailangan po muna nating pag-usapan ang bayarin. Magkano po ang acceptance fee?" Sinabi ng abogado ang halaga. Napalunok si Sol. "Ganun po kalaki. Mababa na po yan para sa ganito kalaking kaso." Binuksan ni Sol ang kanyang handbag. Tinantian niya ang natitirang cash sa kanyang pitaka. "Kulang na kulang. Ibebenta ko po ang maalahas ko. Bigyan niyo po ako ng kaunting panahon," tumango ang abogado. Paglabas ni Sol sa opisina, dumiretso siya sa isang pawn shop. Dala niya ang kanyang madiamanteng kwintas at singsing na itinago niya sa ilalim ng drawer. Kinuha ng appraiser ang kanyang lupa at sinuri ang maito. Pakaraan ng ilang sandali, itinaas ng appraiser ang kanyang ulo. "Ma'am, pasensya na po." "Bakit?" tanong ni Sol, nakahawak sa counter. "Peke po ito." "Ano? Hindi po ito diamante. Magaling lang po ang pagkakagawa, pero imitasyon lang. Ito, at ito rin po." Dinampot ni Sol ang kwintas. Nanginginig ang kanyang kamay. Maingat na idinagdag ng appraiser. "Baka po itinago ngang asawa niyo ang nga tunay at ibinigay sa inyo ang nga peka. Nangyayari po yan minsan." Lumabas si Sol sa pawn shop. Tumayo siya sa bangketa. Dumadaan ang masasakyan. Dumadaan ang matao. Hindi makagalaw si Sol. Nanginginig ang kamay niyang may hawak na kwintas. At isang tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang pigilan, ngunit lumabas pa rin. Sa gitna ng kalsada, umiyak si Soledad. Sinulyapan siya ng gadumadaan at muling nagpatuloy sa paglakad. Walang huminto. Nang gabing iyon, tinawagan ni Sol si Diana. Nagring ito. Sinagot ni Diana, "Ako to, si Soledad." Hindi sumagot si Diana. Itinaas ni Sol ang kanyang boses. "Ikaw ang may gawa nito. Kasalanan mo kung bakit nakaganito ang pamilya ko. Kung naging masunurin ka lang sana, hindi mangyayari to." Narinig ang boses ni Diana. Kalmado. Lahat po ay dumadaan sa tamang proseso ng batas. Tut, naputol ang tawag. Napaupo si Sol sa sahig ng kanyang kwarto. Hawak ang telepono. Samantala, may iba pang makamay na kumikilos para pabagsakin si Sol. Ang madati niyang kasambahay. 3 sila. Matagal na silang may mga voice recording. Noong hindi binabayaran ni Sol ang kanilang sahot, noong pinapagalitan sila, noong pinipilit silang pumasok kahit holiday. Ang maboses na iyon ay nakatagos sa mga file. Dala ang mga file, kumatok sila sa pinto ng opisina ni Prosecutor Anton Reyes. Binuksan ni Anton ang mga file at nagtanong, "Matagal niyo na po itong tinipon?" Sumagot ang pinakamatandang kasambahay, "Inisip po namin na darating din ang araw na kakailanganin namin ito." Isinara ni Anton ang mga file. "Handa po ba kayong gumawa ng salaysay?" Sabay-sabay na tumango ang 3. Ilang araw pagkatapos noon, dumating ang subpena para kay Sol, assault and slander. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Dahil sa testimonya ng kanyang asawa sa piskalya, nadagdagan pa ito ng kasong aiding and abetting in embezzlement. Kinuyumos ni Sol ang papel. Dumating ang araw ng paglilitis. Ang pasilyo ng korte ay tahimik at malamig. Nakaupo si Sol sa tabi ng kanyang public attorney. Sa halip na mamahaling koat, isang simpleng itim na blazer ang suot niya. Mayos ang kanyang buhok. Hindi para magpaganda, kundi dahil iyon na lang ang natitira sa kanya. Mula sa dulong ng pasilyo, naglakat si Diana, nakaitim na suit. Kasama niya ang isang kasamahang abogado. Nakita ni Diana si Sol, ngunit hindi siya lumihis ng daan. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Tumayo si Sol, "Miss Diana Reyes." Huminto si Diana. Tiningnan niya si Sol. "Pakiusap, patawarin mo na ako, nakamali ako." Kung papayag ka sa areglo, tinitigan ni Diana si Sol, walang ekspresyon, at sinabi, "Sa korte na po tayo magkita."
Naglakat si Diana. Akmang susunod si Sol nang hawakan siya sa braso ng kanyang abogado. Huwag po, tumayo lang si Sol. Ang likod ni Diana ay papalayo na. Pumasok siya sa courtroom. May matao sa loop. Ayaw sanang tumingin ni Sol, ngunit kusa itong napatingin sa audience. Nakaupo doon si Justice Arturo Reyes, nakasuit at salamin. Naktama ang kanilang mamata. Ang tingin ni Arturo ay hindi malamig o mainit. Tumingin lang. Iyon ang tingin na pinakakinatatakutan ni Sol. Nagsimula ang paglilitis. Tumayo si Diana sa witness stand. Nagtanong ang hukom, sumagot si Diana. Hindi makatingin si Sol. Ang boses ni Diana ay malinaw na umalingaw-ngaw sa loob ng korte. Noong araw na iyon, hindi po pahingin ng tawad ang gusto ko. Ang gusto ko po ay wala ng ibang makaranas ng dinanas ko at matutunan ng akusado na ang batas ay pantay para sa lahat. Kaya po itinuloy ko ito hanggang dulo. Natahimik ang korte. Mahigpit na hinawakan ni Sol ang kanyang makamay. Ibinaba na ang hatol. Binasa ang hukom ang desisyon. Prison sentence with probation at danyos. Binasa ang halaga. Napapikit si Sol nang marinig niya ito. Paglabas niya sa pasilyo, nakatayo doon si Prosekutor Anton Reyes. Huminto si Anton nang makita si Sol. Huminto rin si Sol. Walang nagsalita. Dahan-dahang binuklat ni Anton ang isang dokumento. Ang listahan ng makaso. Isa-isa niyang binasa. Mababa at malinaw ang kanyang boses. Habang nakikinig, nang hina ang mga tuhod ni Sol, napahawak siya sa pader. Tinapos ni Anton ang pagbasa. Isinara niya ang dokumento at sinabi, malapit na rin pong ibaba ang hatol sa kaso ni Ignacio Velez. Tumalikot si Anton. Nakasandal si Sol sa pader. Nakita niya si Diana at si Justice Reyes na makasabay na naglalakad palabas. Ang kanilang nalikot ay papalayo sa liwanag ng pasilyo. Hindi naktagal, idinaos ang paglilitis ni Nacho. Nakaupo si Sol sa audience, tinitignan ang asawa. Nasa upuan ng akusado si Nacho. Nagsalita si Nacho, nakaganito po ako dahil sa kaluhuan ng asawa ko. Para maibigay ang gusto niyang lifestyle, napilitan po akong gumawa ng masama. Nagbulungan ang mataw sa audience. May narinig si Sol na umismid. Tinitigan ni Sol si Nacho. 50 taon na niyang kasama ang mukhang iyon. Ang mukhang iyon ang ngayon ay sumasaksak sa kanya. Napakuyom si Sol ng kamao. Halos bumaon ang kanyang makuko sa palat. Doon mismo, opisyal na idineklara ni Nacho ang kanilang diborsyo. Tumingin ang hukom ng may mabigat na ekspresyon. Nakbaw ang makataw. Matapos ang hatol, isinakay si Sol sa isang bus papuntang kulungan. Sa maliit na bintana, nakikita niya ang mabillboard ng siyudad, ma-advertisement ng makeup, condominium, at mall sale. Tinitigan niya ang nga iyon. Ilang buwan lang ang nakalipas, siya yung taong kayang bilhin ang lahat ng iyon ng walang pag-aalinlangan. Isang kart lang, isang tawak lang, ngayon, wala na lahat. Habang nakatingin sa labas, biglang natawa si Sol, isang mahinang tawa. Tiningnan siya ni bantay sa tabi niya. Hindi tumigil sa pagtawa si Sol, tila may luhang lumalabas, o baka wala. Ang bus ay tumatakbo sa malaking kalsada, isang linggo pagkatapos makalaya. Isang umaga, nakatayo si Soledad sa likod ng isang karinderya. Hawak niya ang isang lukot na classified ad. Kailangan. Dishwasher, kitchen helper, kayang gawin ang lahat. Tumawag siya at sinabing pumunta agad. Binuksan niya ang pinto ng karinderya. Amoy mantika at bawang ang sumalubong sa kanya. Lumabas ang isang may edad na babae mula sa kusina. Ang may-ari, pinunasan niya ang kamay sa apron at tiningnan si Sol mula ulo hanggang paa. Nakapagtrabaho ka na bang ganito? Umiling si Sol, hindi po. Ngumiwi ang may-ari, mas mahihirapan ka. Kaya mo ba? Kaya ko po. Sandaling tiningnan ng may-ari si Sol at inihagis ang isang apron. Isuot mo yan at pumasok ka na. Itinali ni Sol ang apron sa likod at pumasok sa kusina. Sa harap, lavabo, tambak ang mga hugasin, mga plato, mangkok, platito, kaldero. Saglit siyang tumadyo. Buong buhay niya, hindi pa siya nahugas ng pinggan. Ang kasambahay ang gumagawa nun. Binuksan niya ang gripo. Malamig na tubig ang bumuhos. Kinuha niya ang isang plato at kinuskos ng spon. Ang kalderong, may tutong ay mahirap tanggalin. Kinuskos niya ito ng husto. Agad sumakit ang kanyang pulso, dumaan ang may-ari. Kung ganyan ka mahugas, aabutin kang buong araw. Akin na nga. Kinuha ngang may-ari ang kaldero at mabilis itong hinugasan. Pinanot ni Sol ang galaw ng kanyang makamay. Magamay na ilang dekada nang nagtatrabaho sa harap ng lababo. O ganito, tandaan mo.
Ibinigay ng may-ari ang kaldero. Kinuha ulit ni Sol. Sinubukan niyang gayahin. Hindi niya magawa ng maayos. Dumaksa ang mga customer para sa tanghalian. Naging abala ang kusina. Sumisigaw ang may-ari. Kumuha ka pa ng mangkok. Bilisan mo. Huwag mong iwang bukas ang malalagyan ng ulam. Hindi pa tapos ang mahugasin. Wala ng plato. Pawis na pawis si Sol habang kumikilos. Lumipas ang 2 oras. Nang umalis na ang mga customer at tumahimik na ang kusina, napahawak si Sol sa lababo para habulin ang hininga. Namumula ang kanyang makamay. Tumayo ang may-ari sa tabi niya. Para sa unang araw, pwede na, bukas, bilisan mo pa. Hindi niya alam kung papuri ba iyon o hindi. Tumango na lang si Sol. Pag-uwi sa boarding house, pagpasok pa lang sa kwarto, napaupo na siya. Namamaga ang kanyang nga paa. Pagkahubad mo siya patos may pa ito siyang kanyang syakong. Tinitigan niya ito ng walang imik. Kinabukasan, pumasok ulit siya at sa susunod na araw, paglipas ng 1 linggo, nagsimulang magasgas ang kanyang makamay. Nakasugat ang kanyang hintuturo, mahabdi kapak nababasa. Bumili siya ng band-aid at nagpatuloy sa paghugas. Nababasa ang band-aid, papalitan niya ulit. 1 araw, isang customer ang nagtulak ng kanyang mangkok. Ate, pahingi pang sabaw. Lumapit si Sol, may dalang sandok. Dinagdagan niya ngang sabaw. Tinanggap ngang customer at kinuha ang kutsara ng walang imik. Walang salamat. Kung dati si Sol ito, natural lang iyon. Ang nakabababa ang nagsisilbi sa nakatataas. Ngunit ngayon, si Sol na ang nagsisilbi. Ibinaba niya ang sandok at saglit na huminto. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano. Mga 10 araw na ang nakalipas. Nagde-deliver si Sol. Dala ang 2 lunchbox. Naglakad siya sa isang eskinita. Bigla, may nakita siyang papalapit. Isang amiga niyang matagal nang kakilala. May bitbit itong ma-shopping bag mula sa mamahaling tindahan. Natigilan si Sol. Siya, naka-apron at may dalang lunchbox. Ang amiga, may dalang designer bag. Papalapit na sila. Mabilis na lumiko si Sol sa kabilang eskinita. Nagtago siya sa likod ng pader. Pinipigilan ang hininga. Narinig niya ang mayabag na lumampas, papalayo. Sumandal si Sol sa pader. Nanginginig ang kamay niyang may hawak na lunchbox. Nag-init ang kanyang nga mata. Pero walang luhang lumabas. Wala na siyang lakas para umiyak. Samantala, si Marco ay nagtatrabaho bilang construction worker. Nagbubuhat ng semento, naglilipat ng materyales. Kumapalang kalyo sa kanyang mga palad. Gabi-gabi, pag-uwi sa barracks, umiinom siya ng beer at humihiga. Tinititigan niya ang kisame at naisip si Diana. Ang araw na sinampal ng kanyang ina si Diana habang wala siyang magawa. Ang likod ni Diana na may malamig na tingin habang papalabas ng restaurant. Paulit-ulit na bumabalik ang mga eksena ng iyon. Uminom pa siya ng isang lagok, mapait. Isang araw, pauwi, sumakay si Marco ng bus. Habang nakatingin sa labas, may nakita siyang pamilyar na karatula. Ang tsarinderya kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina. Dahan-dahang dumaan ang bus. Nakita niya sa loob ang isang taong naka-apron. Akmang tatayo si Marco, ngunit huminto. Umupo ulit siya, lumampas ang bus. Isinandal niya ang kanyang ulo, ipinikit ang nga mata. Hindi niya kayang bumaba. Hindi niya alam kung may karapatan pa ba siyang humarap sa kanyang ina. Pagkatapos ang trabaho, kumakain si Sol ang hapunan sa likod ang tsarinderya. Ang tirang kanin, binuhusan ang malamig na tubig. Tinanggap niya ito at umupo sa harap ang TV. May balita, nasa screen si Diana. May hawak na mikropono, ini-interview ngang nga reporter. Ang ekspresyon ni Diana ay matatag at kalmado. Nagtanong ang reporter attorney, ano po ang mensahe niyo sa kasong ito? Tumingin si Diana sa kamera. Ang tunay na pahihiganti ay hindi ang pagsira sa nakasala. Ang tunay na pahihiganti ay ang iparamdam sa nakasala na ikahiya nila ang kanilang ginawa. Itinigil ni Sol ang pagkain. Ang masalitang iyon ay tumagos sa kanyang pandinig. Ang mamata ni Diana sa TV ay tila nakatingin sa kanya. Ibinaba ni Sol ang kutsara. Hindi na niya kayang kumain. Nang gabing iyon, matagal na nakaupo si Sol sa kanyang kwarto. May isang basak na piraso ng salamin na nakadikit sa pader. Dati na itong nandun, humarap siya rito, kalahati lang ng mukha niya ang nakikita. Lumalim ang makulubot sa paligid ng kanyang mamata at naging magaspang ang kanyang balat. Ang mukhang ito ang dating tumitingin ng mababa sa iba. Ang mukhang ito ang sumampal sa pisngi ni Diana. Hindi inalis ni Sol ang kanyang tingin sa salamin.
Pakbalik ni Diana sa foundation, may isang sobre sa kanyang mesa. Sinabi ng office manager, may nag-iwan po niyan kaninang umaga. Ayaw magpakilala. Kinuha ni Diana ang sobre, may cash sa loop. Hindi gaanong kalaki. Sa labas ng sobre, may nakasulat gamit ang ballpen. Isang nadara ang makasalanan. Matagal na tiningnan ni Diana ang sulat, binaliktad niya ang sobre. Ang sulat ay magaspang. Sulat ng isang taong magaspang at bitak-bitak ang makamay. Maingat na inilagay ni Diana ang sobre sa loop ng drawer at huminga ng malalim. Kinabukasan, pumasok si Sol sa charinderya. Tiningnan siya ngang may-ari. Mula ngayon, tumulong ka na rin sa pagsisilbi. Kulang tayo ng isang tao. Tumango si Sol. Dumating ang mga customer. Lumapit si Sol. May dalang tubig. Sinabi ng isang customer nang hindi man lang tumitingin sa menu, isang order ng sinigang. Sige po, sandali lang. Inilapak ni Sol ang baso. Tiningnan ng customer ang baso. Bakit parang may mansa tong baso? Tiningnan ni Sol. Medyo malabo nga. Kung dati, tinaasan na niya itong kilay. Kinuha ni Sol ang baso. Kumuha siya ang bago, nilagyan tubig, at dinala ulit. Pasensya na po. Walang imik na uminom ang customer. Bumalik si Sol sa kusina. Walang nangyari. Pero may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi siya nagalit. Kakaiba, pero hindi siya nagalit. Pauwi na, sinabi ngang may-ari kay Sol. Ayos din ang pagsisilbi mo kanina. Yumuko si Sol. Salamat po. Pagtalikot ng may-ari, mahina itong nagsalita. Alagaan mo yang makamay mo. Mas lalong magasgas yan kapag taglamig. Tiningnan ni Sol ang likot ng kanyang makamay. Namumula at magaspang. Ang makamay na ito ang sumampal sa pisngi ni Diana. Kinuskos ni Sol ang kanyang makamay sa apron. Walang nagbago pero kinuskos pa rin niya. 6 na buwan na siyang nagtatrabaho sa charindriya. Ang araw ni Soledad ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga. Nahihilamos siya sa pampublikong lababo ang boarding house, nagsusuklay, at itinatali ang sintas ng kanyang rubber shoes. Ang masapatos niyang may takong ay matagal nang wala. Ibinenta niya para may pangkain. 2 sakay ng bus ang papunta sa trabaho. Pero mas madalas, naglalakad si Sol. Nagsimula ito para makatipid sa pamasahe. Pero kinalaunan, hindi na niya ito ininda. Tahimik ang maeskinita sa umaga. Sarado ang matindahan, may isang pusang nakaupo sa pader at maririnig ang tunok ng motor ngang nagdadeliver ng taho. Habang naglalakad, pilit niyang hindi nag-iisip. Ngunit palaging bumabalik ang maalaala. Ang araw ang pagkikita nila. Ang kamay na nag-ayos ang kwintas, ang kamay na nagtulak ang sobre, ang kamay na sumampal kay Diana. Ipinasok ni Sol ang kanyang kamay sa bulsa. Binilisan ang paglakat. Isang umaga, papasok. Huminto si Sol sa isang kanto. May isang matandang nakahandusay sa bangketa. Mukhang nasa 70 na. Ang tungkot niya ay nasa tabi. Sinulyapan lang siya nang nga dumadaan. Rush hour. Huminto si Sol. Tumakbo siya palapit. Lolo, okay lang po ba kayo? Umungol ang matanda. Nakadilat, pero malabo ang tingin. Sinubukan ni Sol na itayo ang matanda. Masyadong mabigat. Sumigaw siya sa isang binatang dumadaan. Kuya, sandali po. Tulungan niyo po ako dito. Huminto ang binata. Binuhat nilang 2 ang matanda at inupo sa isang bench. Tumango ang binata at umalis, naiwan si Sol. May masakit po ba sa inyo? Kailangan po yata nating pumunta sa ospital. Mahinang sinabi nga matanda. Hindi ko nainom ang gamot ko kanina. Okay lang ako. Hindi po kayo mukhang okay. Tumawag si Sol sa 911. Dumating ang ambulansya at sumama si Sol sa matanda papuntang ospital. Nag-text siya sa may-ari ng charindriya. May emergency lang po, medyo mahuhuli ako. Pasensya na. Sa ospital, hinalungkat ng matanda ang kanyang pitaka. Walang pera. Mahinang sinabi ng matanda sa staff. Babalikan ko na lang po. Mukhang alanganin ang staff. Nakita ito ni Sol. Kinuha niya ang kanyang pitaka. Kalahati ang kanyang isang buwang sahot. Saglit niyang tiningnan ang laman at kinuha ito. Ako na po ang magbabayad. Tiningnan siya ng matanda. Naku, Hija, hindi pwede. Bakit mo okay lang po? Kapag magaling na po kayo, saka niyo na po isipin. Ibinigay ni Sol ang pera. Binigyan siya ng resibo. Nahintay si Sol sa waiting area hanggang matapos ang check-up ng matanda. May balita sa TV. Hindi niya ito pinanot. Tumingin siya sa labas. Lumabas ang matanda, may tungkot. Lumapit siya kay Sol. Salamat, Hija.
Anong pangalan mo? Umiling si Sol. Napadaan lang po ako. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Sol. Magaspang at tuyo. Ang kamay na to, kamay ng masipak. Hindi inalis ni Sol ang kanyang kamay. Mainit ang kamay niya matanda. Tila maiyak siya. Iminulat niya ng malaki ang kanyang nga mata. Pagdating sa charinderiya, tinaasan siya ng kilay ang may-ari. Anong nangyari? May tinulungan po akong matanda sa daan. Dinala ko po sa ospital. Sandaling tiningnan siya ng may-ari. At tumalikot ng walang imik. Walang sermon. Ilang araw pagkatapos, isang maikling balita ang lumabas sa isang lokal na diaryo. Dinakpakilalang Samaritano. Tinulungan ang matandang hinimatay. Maikli lang. Walang pangalan. Nang hapong iyon, nakita ni Diana ang diaryo sa opisina. Nakalatak sa mesa ngang isang kasamahan. Binasa niya ang balita. May isang deskripsyon na nakakuha ngang kanyang pansin. Babaeng empleyado ang charinderiya sa Maynila, nasa 50 sa magaspang ang mga kamay. Pinuksan ni Diana ang kanyang drawer. Kinuha ang sobre. Tiningnan ang sulat. Isang nagdaraang makasalanan. Pinagpalit-palit niya ang tingin sa sobre at sa diaryo. Matagal siyang nakaupo at tumayo. Isinuot ang kanyang kawat. Dumating si Diana sa charinderiya bandang alas 2 ng hapon. Tapos na ang tanghalian. Sa salaming pinto, nakikita niya ang loop. Isang babaeng naka-apron ang nagpupunas ng mesa. Binuksan ni Diana ang pinto. Itinaas ng babay ang kanyang ulo. Huminto ang kamay niyang may hawak na basahan. Naktama ang kanilang mamata. Nanigas ang mukha ni Sol. Pumuti ang kanyang kamay sa higpit ng hawak sa basahan. Tahimik na umupo si Diana sa isang sulok. Kinuha ang menu. Nakatayo lang si Sol. Tila napako ang kanyang manapaa. Sumilip ang may-ari mula sa kusina. May customer ka o? Huminga ng malalim si Sol at lumapit kay Diana. May dalang tubig. Inilapak niya ito sa harap ni Diana. Bahagyang nangingini ang kanyang kamay. Tumingin si Diana sa menu. Isang order pong sinigang. Sige po. Pumasok si Sol sa kusina. Nasa tabi niya ang may-ari. Nagluluto. Isinalang ni Sol ang kaldero para sa sinigang. Nanginginig ang kanyang kamay. Nahulog niya ang takip. Tiningnan siya ng may-ari. Anong nangyayari sa iyo? Pasensya na po. Dinampot niya ang takip. Kumulo na ang sabaw. Inilagay niya ang magulay. Tinikman. Nanginginig pa rin ang kamay. Nagsandok siya ang kanin. Namiling ang side dish. Itlog na maalat at sara, adobong mani. Isa-isa niyang inayos. Sa 6 na buwan niyang pagtatrabaho, ito ang pinakamaayos niyang paghahanda. Dala ang tray. Inilapak niya ito sa harap ni Diana. Umusok pa. Inilapak niya ang tray at tumayo lang. Akmang kukunin ni Diana ang kutsara at tinidor, pero hindi gumagalaw si Sol. Tumingin si Diana. Yumuko si Soledad, malalim, at nagsalita. Patawat. 3 salita. Mga salitang hindi niya nasabi sa korte o sa telepono. Mga salitang dapat niyang sinabi noon pa. Tiningnan ni Diana si Sol. Ang nakayukong likot. Isang likot na 6 na buwan nang nagtitiis. Sinabi ni Diana, umupo po kayo. Itinaas ni Sol ang kanyang ulo. Namumula ang kanyang nga mata. Sino po ako para sabi ko, umupo kayo. Hinila ni Sol ang upuan sa tapat at umupo. Kinuha ni Diana ang mga kubyertos. Sumubo siya ngang sinigang. Dahan-dahan. Pinanot ni Sol si Diana. Walang masabi. Nang nasa kalahati na si Diana, nagsalita siya. Masarap. Tumulo ang luha mula sa mamata ni Sol. Walang tunok. Pumatak lang. Akmang pupunasan niyang kamay, pero nakita niya ang magaspang na likot nito. Ibinaba niya ang kamay sa kanyang hita. Natapos kumain si Diana. Inayos ang mga kubyertos. Kumuha siya ang isang papel mula sa bulsa, inilagay sa mesa. Tiningnan ni Sol, isang address, hindi pamilyar. Sinabi ni Diana, address po yan ng isang construction site. Itinaas ni Sol ang tingin. Tumayo si Diana. Ang bayad po, sa counter ko na lang ibibigay. Naglakat si Diana papuntang counter, nagbayad at lumabas. Sumara ang pinto, nawala ang likot ni Diana sa eskinita. Dinampot ni Sol ang papel. Mahigpit niyang hinawakan. Ang amoy ngang pagkain ay nasa mesa pa. Lumabas ang may-ari mula sa kusina. Sino yun? Kakilala mo. Inilagay ni Sol ang papel sa bulsa ngang apron. Isang taong nagbigay sa akin ng karapatang magpakain ulit. Nagtatakang bumalik ang may-ari sa kusina. Pinunasan ni Sol ang inupuan ni Diana. Ang pwesto ngang kakubiertos, ang pwesto ngang kok, dahan-dahan. Habang nagpupunas, hindi umiyak si Sol. Nagpunas lang, maingat.
Kinabukasan, maga, hinanap ni Sol ang address sa papel. 2 beses siyang lumipat ng bus. Pagdating sa construction site, maingay sa loob. Tunog ng bakal, ng drill. Boses ng matrabahador. Pumasok si Sol. May mga taong naka-helmet. Nagtanong siya, nasaan po si Marco Velez? Itinuro ng isang trabahador. Naglakat si Sol. Sa gitna ng mataong nagbubuhat ng materyales, nakita niya si Marco. May buhat na sako ng semento. May tim ang mukha. Lumapat ang nga balikat. Ibinaba ni Marco ang sako at tumayo. Nagtama ang kanilang nga mata. Nanigas si Marco. Nanigas din si Sol. Matagal silang nakatitigan. Maingay sa paligid. Pero tila tahimik sa pagitan nilang dalawa. Unang lumapit si Marco. Tinanggal ang helmet. Basa ang pawis ang buhok. Tumayo si Sol sa harap ng anak. Walang masabi. Tiningnan ang nga kamay ni Marco. Puno ang kalyo. Ang makamay din ni Sol ay magaspang. Unang nagsalita si Marco, "Mama." Sa isang salitang iyon, bumuhos ang luha ni Sol. Umiyak siya sa gitna ng construction site. Hinawakan ni Marco ang kamay ng ina. Magaspang. Hinawakan niya ito ng 2 kamay. "Nahirapan ka, ma." Umiling si Sol. Nararapat lang daw sa kanya. Hindi niya masabi ng maayos, kaya umiling lang siya. Mahinang sinabi ni Marco, "Mama, noong araw na yon, dapat pinigilan kita. Dapat tinulungan ko si Diana. Hanggang ngayon tama na." Putol ni Sol, "Tapos na yon." Kinagat ni Marco ang labi. "Pero, kailangan nating magsimula ulit. Maging maayos. Ikaw, at ako." Hinikpitan ni Sol ang hawak sa kamay ng anak. Hinikpitan din ni Marco. Umihip ang hangin. Lumipat ang alikabok. Makahawak kamay silang nakatayo. 1 buwan pagkatapos makita ulit ni Marco. Si Soledad, araw-araw, pagkatapos maglinis ng isang building sa madaling araw, pumapasok sa charinderya. 3 buwan na siyang may 2 trabaho. 4:00 ng umaga nagsisimula ang paglilinis. Nagwawalis at nagmamap ng mapasilyo at hagdanan ng isang apartment. Bigayin ang basahan, ipunas sa sahig, kolektahin ang basura. Noong una, sumasakit ang matuhot niya. Ngunit paglipas ng 1 buwan, kinaya ng katawan niya. Isang madaling araw, habang nagmamap, huminto si Sol. Sa paanan niya, isang lumang basahan. Laspak na. Naisip niya, ganito rin siguro ang gamit ng magadati niyang kasambahay. Hindi niya kailanman tiningnan kung ano ang itsura ng mga kamay nila. Alam niyang may mga taong lumuluhod para maglinis, pero ang tanging ginawa niya ay tingnan sila mula sa itaas. Kinuha niya ulit ang basahan at nakpunas, ang malamig na sahig ay nabasa. Samantala, nakalaya na si Nacho mula sa kulungan. Hinanap niya ang kanyang mga itinagong yaman, mga bank account, mga kaibigan, mga ari-arian, lahat wala na. Kinuha na ng gobyerno o na-freeze na, wala siyang mapuntahan. Isang hapon, pumasok si Nacho sa charinderya kung saan nagtatrabaho si Sol. Nagpupunas si Sol ng mesa. Si Nacho. Lukot ang damit. Balbas sarado. Hindi na ito ang dati niyang asawa. "Ako to, kamusta?" Tinitigan ni Sol si Nacho. Hawak ang basahan. Walang imik. Akmang uopo si Nacho. "Pahingi naman ng pakain. Ilang araw na akong hindi kumakain." Sinabi ni Sol, "Hindi pwede dito." Tinaasan siya ng kilay ni Nacho. "Ano? Ganyan ka na sa akin ngayon. Umalis ka na." Itinukot ni Nacho ang kamay sa mesa at itinaas ang boses. "Soledad, pakain lang ang hinihingi ko. Wala kang karapatang gawin to sa akin. Alam mo ba kung sino ako?" Sumilip ang may-ari. Sinensyasan siya ni Sol. Kinuha ngang may-ari ang telepono. Tiningnan ni Sol si Nacho. "Isa pang sigaw mo, tatawag ako ang pulis." Tinitigan ni Nacho si Sol. Iba na ang tingin niya. Isang tingin na hindi pa niya nakita dati. Matatag, sinipa ni Nacho ang upuan at lumabas. Pabalang ginasumara ang pinto. Lumabas ang may-ari. "Ex mo?" Tumango si Sol. Okay ka lang?" "Opo." Itinayo ni Sol ang upuang sinipa at muling nagpunas ng mesa. Hindi nanginginig ang kanyang kamay. Naramdaman niya sa unang pagkakataon na pinoprotektahan siya ng batas. Dati, akala niya, para lang ito sa mayayaman, pero hindi pala. Ang batas ay batas lang, pantay na malamig, pantay na matatag para sa lahat. Nang gabing iyon, umuwi si Marco sa kanilang basement apartment. Nagluluto si Sol ng sinigang. Habang nahuhugas ng kamay si Marco, sinabi niya, "Sabi ng foreman, isasama raw ako sa skills training." "Ano yun?" tanong ni Sol.
Mag-aaral ako NG Technical Skills habang sumasahod, mas estable na trabaho. Hinalo ni Sol ang sinigang, umuusok, mabuti naman. Tumayo si Marco sa tabi ina. Mama, pwede ka nang tumihil sa paglilinis. Kapag mas malaki na ang kita ko umiling si Sol. Gagastusin ko ang perang pinahirapan ko. Natahimik si Marco. Inilagay ni Sol ang sinigang sa mangkok. Kain na tayo. Umupo silang dalawa sa maliit na mesa. Isang basement. Mababa ang kisame. Maliit ang bintana. Ngunit umusok ang sinigang at mainit ang kanin. Kumuhang kutsara si Marco. Mukhang masarap. Tahimik na kumain si Sol. Ang hapunan na ito ay mas magaan kaysa sa anumang marangyang handaan nun, at gusto niya iyon. Sa opisina ang foundation, binuksan ni Diana ang drawer, ang masobre ang donasyon, ang masobreng may sulat na isang nagdaraang makasalanan. Inilabas niya ang ito, pumasok ang isang kasamahan. Aya, nagiwan na naman yung anonymous donor. Mas malaki ang laman ngayon. Tinanggap ni Diana ang sobre, amoy mantika, amoy charinderia. Sinabi ni Diana, gagamitin natin tong para gumawa ng isang pondo. Anong pondo? Para sa mental health support ng mga biktima ng pang-abuso. Ang katawan, gumagaling. Pero ang isip, matagal. Tatawagin nating pagsisisi. Sandaling tiningnan siya ang kasamahan. Pagsisisi. Oo, sabi ni Diana, inaayos ang masobre. Dahil ang taong nagbigay nito ay unti-unti nang nagiging karapat-dapat sa pangalang iyon. Umalis ang kasamahan. Tumingin si Diana sa labas ng bintana. Ang langit sa dapit hapon. Nabakante ang isang pwesto sa palengke. Ang presidente ng samahan ng matindero ang unang tumawag kay Sol. Napansin na pala siya nga taga-palengke sa kanyang kasipagan sa loob ng 6 na buwan. Maliit lang, pero pwede ng pagtayuan ng merienda. Walang goodwill money. Ano sa tingin mo? Hindi agad sumagot si Sol. 2 araw siyang nag-isip. Kinausap niya si Marco. Kung gusto mo gawin mo. Tutulungan kita. Tinawagan ni Sol ang presidente. Sige po, kukunin ko. 3 araw niyang inisip ang pangalan ng tindahan. Marami siyang sinulat, walang nagustuhan. Bigla niyang naalala ang slogan ng foundation ni Diana, Kalinga para sa lahat. Sinulat ni Sol sa papel, Kalinga. Matagal niyang tinitigan ang salitang iyon. Siya lang ang nakakaalam na para ito kay Diana. Gabi bago magbukas, gumawa si Sol ng isang maliit na hardin, 3 paso sa gilid ng tindahan. Hindi niya alam kung anong paboritong bulaklak ni Diana. Basta, kapag tagsibol magtatanim siya. Sana, kapag bumalik si Diana, may bulaklak na. Umagang ang pagbubukas, maagang gumising si Sol, nagmasa, gumawa ng palaman, nagsalang ang sabaw. Maagang dumating si Marco para ikabit ang signboard, Kalinga. Maayos ang pagkakasulat. Okay ba, ma? Tumingin si Sol. Walang sinabi, tinitigan lang. Ang unang customer ay isang lola mula sa palengke. Umorder ng mami. Inihain ni Sol. Pagkasubo ng lola. Masarap. May kamay ka sa pagluluto. Salamat po. Nagbayat ang lola. Ang unang kita niya. Pagsapit ng tanghali, may estudyante naman ang pumasok. Naka-uniforme, binuksan ang pitaka, nagbibilang ng barya. Magkano ba yan? Tanong ni Sol. Ipinakita ng estudyante ang kamay. Kulang ng kaunti para sa isang order. Sige na, okay na yan. Upo na. Nanlaki ang mata ng estudyante. Talaga po, upo na. Umupo sila. 2 order ng mami ang inihain ni Sol. Sa unang pagkakataon bilang may-ari, pinanot ni Sol ang kanyang customer na kumakain. Dati, hindi niya ito ginagawa. Palagi siyang ang pinagsisilbihan. Ngayon, iba na. May kumakain ng niluto niya. Kakaibang saya ang naramdaman niya. Samantala, si Justice Arturo Reyes ay malapit ng magretiro. Huling araw niya sa korte, tahimik sa loob, binasa niya ang hatol. Isang kumpanyang ng abuso, sinentensyahan ng pinakamataas na parusa, nagbulungan ang manataw. Ibinaba ni Arturo ang mayete at lumingon-lingon. Ilang dekada na siyang nakaupo diyan. Alam niyang ang babaeng sumampal sa kanyang anak ay nagtitinda na ngayon ng mami sa palengke. Pinarusahan siya ng batas at inayos niya ang sarili niya. Para kay Arturo, sapat na iyon. Gabi pagkatapos ng retirement party, tinawagan ni Arturo si Diana. Sabay tayong mahapunan. Saan po, tay? Doon sa tindahan sa palengke. Natahimik si Diana. Sige po, tay, tara. Dumating sila sa kalingan ng alas 7 ng gabi. Bukas ang ilaw, may 2 customer. Lumabas si Sol mula sa kusina at nakita sila.
Humigpit ang hawak niya sa basahan. Unang pumasok si Arturo. Dalawang order ng mami, meron ba? Hindi makapagsalita si Sol. Pwede po ba kaming umupo? Tanong ni Diana. Tumango si Sol. Umupo sila. Pumasok si Sol sa kusina. Nanginginig ang kamay. Nahulog niya ang isang siomay. Ako na po ma, sabi ni Marzo. Huvak na. Si Sol mismo ang gumawa. Inihain ang dalawang mangkok. Umusok pa. Kumuha ngang kubyertos si Arturo. Sumubo. Hindi nagsalita. Kumain lang. Kumain din si Diana. Nakatayo si Sol sa likod ng counter. Pinapanood sila. Natapos silang kumain. Tumayo si Arturo at tiningnan si Sol. Pinarusahan ka ang batas, pero iniligtas mo ang iyong sarili. Yumuko si Sol. Malalim. Hindi makatingin. Narinig niya ang mayabat. Bumukas at sumara ang pinto. Lumabas si Marco. Umalis na po sila. Itinaas ni Sol ang ulo. Namumula ang nga mata. Hindi niya pinunasan. Nakahawak lang siya sa counter. Umihip ang hangin sa labas. Ang mapaso ay umuugoy. Ang nga pasong pagtataniman niya ngang bulaklak pagsapit ng taksibol. Tinitigan niya ito. Malapit na ang taksibol. Isang taon na silang nakatira ni Marco sa basement. Isang umaga, alas 4, nagising si Sol. Naalala niya kung anong araw iyon, isang taon na ang nakalipas. Ang araw na nagising siya sa amoy ng amag sa boarding house. Ngayon, sa basement, naririnig niya ang pahinga ni Marco. Bumangon siya. Binuksan ang ilaw sa kusina. Anibersaryo ang foundation ni Diana. Nakatanggap siya ang imbitasyon. Hindi siya pupunta. Wala pa siyang karapatan. Sa halip, ibang paraan ang pinili niya. Nagsimula siyang magmasa. Unti-unting nagbuhos ng tubig. Kamay ang ginamit. Dati, masakit sa braso. Ngayon, may ritmo na, tinatad ang palaman. Piniga ang tokwa, binabad ang sotanghon, hiniwa ang kutsay, tinikman. Sakto na. Dati, hindi siya tumitikim ng pagkain, kumakain lang. Nagising si Marco. Ma, ang aga niyo. Maligo ka na. Nagmamasa kayo. Para sa anibersaryo ng foundation, hindi sumagot si Sol. Nagpatuloy lang. Pumasok si Marco sa banyo. Tama po yan, ma. Hindi pinansin ni Sol. Pero mas naging maingat ang kanyang makamay. Gumawa siyang balat ng siomay, nilagyan ang palaman. Dati, pangit ang gawa niya. Ngayon, pantay na ang malupi. Umupo si Marco sa tabi niya. Tulungan ko na po kayo. Nahugas ka bang kamay? Opo. Makatabi silang gumawa ng siomay. Amoy pa lang, masarap na, mas maganda pa to sa tinitinda ma. Tiningnan ni Sol ang gawa ni Marco. Pangit ang lupi, maganda raw. O, ulitin mo. Ngumit si Marco at umulit. Ngumit rin si Sol. Pagkatapos, sumulat si Sol. Isang liham. Matagal bago siya nakapagsulat. Hindi niya alam kung anong sasabihin. O alam niya, pero mahirap isulat. Para kay Diana, nung araw na iyon, sinampal kita. Sa sandaling iyon, hindi ako tao. At habang tinitignan kitang papalabas, inisip ko pang tama ang ginawa ko, kahihiyan. Naalala ko pa ang sinabi mo sa korte. Ang tunay na pahihiganti ay ang iparamdam sa nakasala na ikahiya nila ang kanilang ginawa. Nanalo ka. Araw-araw, nahihiya ako. Noong araw na iyon, namatay din ang kaluluwa ko, pero dahil sa iyo, muli akong naging tao. Salamat. Hindi ko alam kung may karapatan akong sabihin to, pero isusulat ko pa rin. Ibinaba ni Sol ang ballpen. Inilagay sa sobre. Walang pangalan. Alam niyang malalaman ni Diana. Inilagay ang siomay sa isang magandang kahon. Ako na po ang magdadala, ma. Ako na. Isinuwat ni Sol ang kanyang coat at umalis. Dumating siya sa harap ng gusali ng foundation. Ayaw niyang pumasok. Lumabas ang guard. Sino po sila? Inabot ni Sol ang kahon at liham. Pakibigay po kay Attorney Diana Reyes. Pangalan po nila. Alam na po niya kung kanino galing. Tumalikot si Sol. Lumingon siya. Nakita niyang pumasok ang guard. Nagpatuloy siya sa paglakad. Sa gitna ng programa, ibinigay kay Diana ang kahon at liham. Binuksan ang sobre. Binasa ang sulat. Dahan-dahan. Kanino galing? Tanong ng isang kasamahan. Sa isang kakilala. Binuksan ang kahon. Punong siomay. Mayroon pang init. Hali kayo, kain tayo. Kumuha sila. Ang sarap. Saan to galing? Ngumiti si Diana. Sa Kalinga. Nagtaka ang kasamahan. Saan yon? Nasa palengke. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Marco sa palengke, may nakita siyang pamilyar na likot.
si Nacho. Naglalakat sa isang madilim na eskinita. Huminto si Marco. Tinitigan ang likod ng kanyang ama. Hindi siya makagalaw. Nawala si Nacho sa kanto. Tumalikot si Marco. Naglakad papunta sa kalinga. Bukas pa ang ilaw. Naglilinis si Sol. Ma, kumain ka na. Hindi pa po. Upo ka. Nag-init si Sol ng natirang mami. Nakita ko po si tatay. Huminto si Sol. Nagpatuloy sa pagpunas. Saan? Sa eskinita. Mukhang pagod na pagod. Kumakain kaya yon? Hindi ko po alam. Natahimik sila. Kumain si Marco. Nagpatuloy si Sol sa paglilinis. Ma, hindi niyo po ba siya namimiss? Tapos na yon. Pero Marco, huwag mo nang isipin. Kuman ka na. Tinapos ni Sol ang paglilinis. Pinatay ang nailaw. Tiningnan ang ngapaso sa labas. Tagsibol na at may mga bulaklak na kulay rosas. Hinawakan niya ito. Kung bumalik si Diana, gusto niyang ipakita ito. Hindi na kailangang magsalita. Ipakita lang. Sapat na. Lumabas si Marco. Tara na po, ma. Isinara ni Sol ang pinto. Magkatabi silang naglakad sa tahimik na gabi. Walang nagsasalita. Ngunit may mga bagay na hindi kailangan ng salita para maramdaman ang init. 10 taon ang lumipas. Ang palengke ay ganun pa rin. Ngunit ang kalinga ay iba na. Lumaki ito. Inayos ni Marco ang interior. Ngunit ang hardin sa labas ay hindi ginalaw. Bawal ipagalaw ni Sol. Si Soledad ay may mga puti ng buhok. 65 taong gulang. Ngunit ang kanyang mamata ay mas maliwanag kaysa dati. Inay Sol na ang tawag sa kanya. Binuksan niya ang pinto. Taglamig. May kaunting yelo sa mapaso. Inalis niya ito. Sa tagsibol, magtatanim ulit siya. Pumasok si Marco, presidente ng samahan ng matindera. 43 taong gulang. Ma, ang aga niyo. Ikaw din. May meeting po kasi. Darating po si Attorney Diana, di ba? Oo, manatanghali raw. Sige po, babalik ako mamaya. Nagsimulang magbukas ang palengke. Dumating ang ngasuki, dumating si Diana. 40 taong gulang na. Naka-eleganteng coat, may kasamang bata, ang kanyang anak. Ma, dito po ba? Oo, anak. Pumasok sila. Nagtama ang mata ni Sol at Diana. Ngumiti si Diana. Isang tahimik at mainit na ngiti. Kamusta na po kayo? Tuloy kayo. Tumingin ang bata kay Sol. Hello po, yumuko si Sol. Ang ganda mo naman. Ilang taon ka na? 7 po. Ako po si Maya. Matagal na tiningnan ni Sol ang bata. Sandali lang. Pumasok si Sol sa kusina. Kumuhang donut na binili niya kanina pa. Inihain sa bata. Kain ka. Nagliwanag ang mamata ni Maya. Salamat po. Kinagat niya ang donut. Ang mapisngi ay umumbok. Tinitigan ito ni Sol. Ang kamay na ito ang sumampal. Ang kamay na ito ngayon ang nagbigay ng donut sa anak ni Diana. Isang kamay, ngunit magkaiba. Makaharap silang umupo. Inihain ni Sol ang mami. Tahimik silang kumain. Unang nagsalita si Diana. Nailabas na po ang libro ko. Kinuha ni Diana ang isang libro, isang autobiography. Binuksan niya sa unang pahina. Binasa ni Sol. Ang nagpatatak sa akin ay ang huling pagsisisi ang taong minsay nagpabagsak sa akin. 2 beses niyang binasa. 3. Dahil sa akin, nasulat mo pa to. Hindi po yan masamang bagay. Isinara ni Sol ang libro. Ilalagay ko to sa labas. Ipagmamalaki ko. Ngumit si Diana. Natapos kumain si Maya. Mama, ang saya po ni Lola. Nga, anak. Babalik po ako ha? Bigyan niyo po ako ulit. Tumango si Maya. Bumukas ang pinto. Si Justice Arturo Reyes, 72 taong gulang. Nilinis niyo na pala yung yelo sa hardin. Opo, ako sana ang gagawa. Umupo siya. Pagkatapos magretiro, madalas siyang dumadalaw. Siya na ang nag-alaga ng hardin. Hindi siya pinigilan ni Sol. 10 taon na. Nandito ka na pala. Opo, Maya, apo. Tumakbo ang bata kay Arturo. Inihain ni Sol ang isa pang mami. Salamat, sabi ni Arturo, kain po kayo. Nakatayo si Sol sa likod ng counter. Pinapanot sila. Bumukas ang pinto. May kasamang hangin. Umaambon sa labas. Umuulan, sabi ni Diana. Ulan, tumakbo si Maya palabas. Kinuha ni Sol ang isang maliit na jacket at isinuot sa bata. Lumabas si Maya, iniunat ang kamay sa ulan. Tumayo si Diana sa tabi ni Sol. Labas po tayo. Lumabas silang dalawa. Umulan sa palengke. Mas malalim pa sa pamilya ang naging ugnayan natin.
sabi ni Diana. Hindi sumagot si Sol, hinawakan niya ang kamay ni Diana. Mahigpit, hinikpitan din ni Diana. Lumapit si Maya. Lola, ang daming ulan. Oo nga, anak, ang dami. Umuulan pa rin. Sam nga pasong pagtataniman ng bulaklak. Lumabas si Arturo, pinapanot sila. Dumating si Marco. Ma, umuulan, nasa labas kayo, sandali lang. Tumingin si Marco kay Diana. Welcome po. Tumingin si Maya kay Marco. Sino po kayo? Lumuhot si Marco. Anak ako ni Lola. Nagtawanan sila. Ang tawanan ay umalingaw-ngaw sa eskinita. Hindi binitawan ni Sol ang kamay ni Diana. Hindi rin binitawan ni Diana. Ang mapaso sa labas, walang laman. Ang mapasong pagtataniman ng bulaklak pagsapit ng taksibol. Tiningnan ito ni Sol. Tiningnan si Diana. At ang umulan na palengke. Walang salitang kailangan. Nawala lahat kay Soledad Velez. Ang ma-designer bag, ang mansyon, ang asawa, ang posisyon. Ngunit kakaiba, mas matatak pa siya ngayon na wala siyang anuman kumpara noong panahong nasa kanya ang lahat. Ang kamay na dating nananampal ay naging kamay na gumagawa ngang mami. Ang mamatang dating tumitingin ng mababa ay naging magamatang nag-aalala sa pagkain ng iba. Hindi ito nangyari sa isang iglap. Nangyari ito matapos mahugas ng maduduming pinggan, kumain ng bahaw na may tubig, at umiyak sa gitna ng kalsada. Kailangan munang bumagsak ng isang tao para makilala ang tunay niyang sarili. Ganun ang nangyari kay Soledad at ganun din kay Marco. At si Diana, pinanut ang lahat at sa halip na paghihiganti, pinili niya ang pagpapatawad. Ang taong nanakit at ang taong nasaktan, na magkatabing nakatayo sa isang umulan na eskinita ang mahabang panahong iyon ang kabuuan ng kwentong ito. Kung may nakinig hanggang sa dulo, mag-iwan naman po kayo ng komento. Maraming salamat. Naway laging puno ng kaligayahan at kalusugan ang inyong tahanan.